Are you saved? Amen? Ikaw ba ay ligtas? Amen. So, ikaw ay saved, response ka ng amen. Yes, so, kung tayo nag-pray, if God responsive, God answers your prayer. Nag-response ang Panginoon, no? We have a responsive God. Kaya, noong June 5, na maulan din doon, nagkaroon ng sabi ni Pinsugi po, nag-pray mo sa Panginoon na mag-stop yung rain before na 9:30 at nag-stop yung rain. So, ang Panginoon ay sinasagot yung prayer natin. Every time na tayo nagkasala sa Panginoon, tayo sa isip lamang, isip natin nagkasala tayo sa Panginoon. Sa ating kapwa, binumura natin ating kapwa sa isip. Sa puso naman, hindi tayo sa ating kapwa. Pero sabi mo, Panginoon, patawad po. Pero ang Panginoon man, pinapatawad ka. Yun ang tinatawag na, is God a responsive God ng tamang? Yes. Ang Diyos ay sinasagot yung prayer, pinapatawad ka. Is God forgive you? Amen? Pinapatawad tayo, kaya responsive ang Panginoon. Is God a responsive God? Every time na yung lingkod ng Panginoon ay na-disqualified, no? Si Moses, alam mo ba, na-disqualified siya? Yan sa Deuteronomy chapter 3. Imagine yung man of God, mismo si Moses, disqualified siya na pumasok doon sa promised land. Pero may response pa rin ang Panginoon sa kanya. Sa Deuteronomy chapter 3, verse 23. Deuteronomy. Kalimang book yan sa Bible. Deuteronomy chapter 3, verse 23 hanggang 27. And I besought the Lord at that time saying, so si Moses ay nagpriso sa Panginoon, ito ang kanyang paniniklod sa Panginoon. O Lord God, Panginoon Diyos, Thou hast begun to show the servant Thy greatness, and Thy mighty hand for what God is there in heaven or in earth, but can do according to Thy works and according to Thy might. I pray Thee, let me go over and see the good land that is beyond Jordan, that goodly mountain and Lebanon. So si Moses ay nagpriso sa Panginoon. Ang prayer niya sa Panginoon ay makapasok sa doon sa promised land. Pero alam niyo, ang Panginoon ay sa verse 26 ay nagalit kay Moses. But the Lord was wroth with me for your sake, and would not hear me. And the Lord said unto me, let it suffice thee. Speak no more to me of this matter. Get thee up into the top of Pisgah, and lift up thine eyes westward and northward and southward and eastward, and behold it with thine eyes, for thou shalt not go over this Jordan. Si Moses ay hindi nakapasok sa promised land dahil sabi ng Panginoon kay Moses, yung bato ay usapin mo lang. Dahil yung mga Israelites kaingin ng tubig, so sabi ng Panginoon kay Moses, usapin mo yung bato, labas na yung tubig. Ano yung ginawa ni Moses? Yung bato, hinalo niya, 2 beses. Yun ang kasalanan ni Moses. Dahil ikaw Moses, nagalit ka, hindi ka mapagpasensya. Sabi ng Panginoon, Moses, kausapin mo yung bato. Dahil yung mga tao ay kaingin ng tubig. Ang ginawa ni Moses, hindi niya kinausap yung bato, pinalo niya doon sa galit. Alam niyo dahil pinalo niya, si Moses, hindi nakapasok sa promised land. Ano ginawa ng Panginoon sa kanya? Umakyat lang doon sa